Zach LaVine, malaking tulong sa isang contender team. Bumabalik ang kumpiyansa. Jalen Green at Rockets dumidikit pa rin sa top spot sa West at nakakagulat ngayon ang sinabi ni Green kay Schroeder. Nagulat ang NBA World nitong Biyernes nang magpakitang gilas ang Chicago Bulls sa TD Garden at nakapagnakaw ng panalo mula sa nagtatanggol na kampyon na Boston Celtics. Ibinigay ng Bulls sa Celtics ang kanilang pang-anim na pagkatalo ngayong taon. Ngunit ang 9 na puntos na margin ng pagkatalo ay ang pinakamalaking kabiguan ng Celtics sa season na ito. Pinangunahan ng Bulls ang 2-time All-Star guard na si Zach LaVine na nagtala ng 36 points from 11 of 19 attempts from the field and 6 of 11 from 3-pointers. Lahat ng starters ng Bulls ay umiscore ng double figures at ang star na si Nikola Vucevic ay nagtala ng 16 points, 14 rebounds, double-double with shooting from 7 of 9 from the field. Umangat ang Bulls sa 13-15 record ngayong season at nakakuha ng solong pwesto sa ika-8 pwesto sa Eastern Conference na nagbibigay sa kanila ng magandang posisyon para makuha ang isang playoff spot. Matapos ang makasaysayang panalo sa road laban sa Celtics, inilahad ni LaVine ang kanyang pananaw sa team at matapang niyang sinabi na kaya nilang makapasok sa playoffs sa kasalukuyang lineup nila. "Mahusay kami," sabi ni LaVine. "Kumpetitibo kami at matatag kaming grupo." Idinagdag ni LaVine na naniniwala siyang kaya nilang makapasok sa playoffs ngayong season at kahit nangangahulugan ito na isusuko nila ang kanilang 2025 first round pick, mabubura nito ang lahat ng pagdududa mula sa mga hindi naniwala sa team ng Chicago bago nagsimula ang season. Bagamat malayo pa ang Bulls sa pagiging isa sa mga pinaka-talented na team sa NBA, nagpapakita sila ng potensyal sa ilang pagkakataon ngayong season at hindi na dapat ikagulat kung bakit nasa playoff picture sila ngayon. Sa sumunod na balita naman, si Jalen Green ay nagpakitang gilas sa ikatlong quarter, umiscore ng 22 points sa kanyang game high na 34 points upang tulungan ang host team na Houston Rockets talunin ang New Orleans Pelicans nitong Biyernes. Sa first quarter, pinasimulan ni Green ang run sa pamamagitan ng 3-pointer kasunod ang 2 pang tres mula kay Jabari Smith Jr. na nagpalit ng 5-point deficit sa 8 kalamangan. Mainit mula sa perimeter ang Rockets na nag-shoot ng 6 sa 7 tres sa unang bahagi ng laro. Si Green, Smith at Fred VanVleet ay nagtala ng tig-2 3-pointers bawat isa. Umabot sa 75% ang shooting ng Houston sa first quarter, kabilang ang 7 of 10 from 3-point range. Sa second quarter, nagdagdag si Brooks ng 2 tres at nang maipasok ni Reed Sheppard ang isang short baseline jumper matapos ang sariling mintis, lumubo ang kalamangan ng Rockets sa 19 na puntos na may 7 minutes and 24 seconds na natitira sa first half. Nagbukas ang Rockets ng ikatlong period sa pamamagitan ng run na nagbigay sa kanila ng 26 points na kalamangan, ang pinakamalaki nilang abante sa laro. Si Green ay nagtala ng 11 puntos sa run na iyon, kabilang ang 2 dunk. Ilang minuto ang lumipas, nagkaroon pa siya ng isang dunk sa transition na ginawang 3-point play. Dagdag pa rito, nagpakawala siya ng corner 3-pointer at nagtala ng 8 of 11 shooting in third quarter. Si Dillon Brooks ay nag-ambag ng 20 sa kanyang kabuuang 26 na puntos sa first half, habang si Alperen Sengun ay nagtapos na may 23 points, 9 rebounds and 7 assists. Ang Houston ay nag-shoot ng 57.5% para sa laro at 17 of 39 from 3-point range. Pinangunahan ni Trey Murphy ang Pelicans na may 28 points, habang si Herbert Jones ay may 20 points at si CJ McCollum ay may 18 points. Natalo na ang New Orleans sa 14 sa kanilang huling 15 laro at nananatili sa huling pwesto ng Western Conference. Sa huling balita, minsan sadyang hindi mo araw. At iyon ang nangyari sa Golden State Warriors laban sa Memphis Grizzlies nitong Biyernes. Nagkaroon ng Warriors ng nakapanlulumong talo sa road na sinamahan pa ng masakit na performance ni Stephen Curry. Ang star guard ng Warriors ay hindi nakapagtala ng field goal sa unang pagkakataon mula 2018. Kasama ni Curry sa mahinang laro si Draymond Green na nagbigay ng masamaring kontribusyon sa pagkatalo ng team. Nagbigay si Andrew Wiggins ng kaunting pag-asa sa opensa ng Warriors na may 19 points and 4 of 5 shooting from 3-point range. Ngunit hindi ito sapat upang punan ng kakulangan mula sa kanyang 2-time MVP na kakampi. Si Curry ay hindi nakagawa ng field goal sa unang pagkakataon mula 2018 at sa pang-7 pagkakataon sa kanyang career. Sa 6 na naunang pagkakataon,
Mas maunawaan ang kanyang mga hindi magandang laro dahil naglaro siya ng 11 minuto o mas kaunti sa bawat laban. Sa laban nitong Biyernes, naglaro siya ng 24 na minuto ngunit maagang hinugot dahil hindi na maabot ang lead ng Grizzlies. Ito rin ang unang pagkakataon na parehong hindi nakagawa ng field goal sina Curry at Green sa parehong laro. Bukod sa kanila, nagkaroon din ng mahirap na gabi ang bagong kasapi ng Warriors na si Dennis Schroeder na nag-shoot ng 2 sa 12 mula sa field. Ang starting lineup ng Warriors ay nagtala lamang ng kabuang 28 points, 11 dito mula kay Wiggins. Pumasok si Curry sa laro na may average na 23.0 per game, ang kanyang pinakamababa sa isang buong season mula 2012 to 13. Naglaro lamang siya ng 5 laro noong 2019 to 20. Sa kabila nito, nanatiling steady ang kanyang efficiency na may 45.2% shooting from the field. Sa unang 20 laro, halos pareho sa nakaraang season. Mas maganda rin ang kanyang 3-point shooting ngayong taon kumpara nung nakaraang season. Ang Warriors ay hirap mula nung kanilang magandang simula, natalo ng Sham sa kanilang huling 11 laro at bumagsak sa ika-10 pwesto sa Western Conference nitong Biyernes. Speaking of Warriors, noong Marso ay isang halimbawa sa pagkatalo ng 52 points laban sa Boston Celtics. Ngunit ang individual na performance ni Green, bagamat hindi eksaktong maganda, ay nasa loob pa rin ng typical na estadistika ng isang mahina ngunit katanggap-tanggap na laro. Hindi ganun ang nangyari nitong Biyernes nang hindi nakapagtala si Green ng kahit isang puntos. Wala siyang naitalang assist, wala rin siyang nakuha kahit isang rebound. Sa loob ng 19 na minuto, ang tanging positibong estadistika na nagawa niya ay isang steal. Sa mga minutong iyon na outscore ang Warriors ng 42 points. Sa mga player na walang naitalang puntos, rebounds o assists, ang -42 plus and minus ni Green ay bagong NBA record. Sa katunayan, wala pang player sa play-by-play era ang naging -42 sa mas mababa sa 20 minutong paglalaro bago ginawa iyon ni Green nitong Biyernes. Sa isang panayam sa media ilang araw na ang nakalilipas, sinabi ni Green ang isang bagay na medyo nakakagulat ngunit tama. Sinabi ni Green na ang Warriors ay naglalaro ng ibang estilo ng basketball kumpara kay Schroeder at hindi nila maaaring asahan ng veteranong point guard na mag-adjust sa kanilang estilo. Sa halip, iminungkahi ni Green na ang Warriors ang kailangang mag-adjust sa kanya na nagpapahiwatig na ito ay maghahatid ng kinakailangang pagbabago sa Dubs. Draymond Green tungkol kay Dennis Schroeder. Sa tingin ko, hindi siya dinala dito para lang mag-fit. May particular kaming estilo ng basketball na hindi talaga niya karaniwang nilalaro. Kailangan namin ng isang taong kayang gawin ang mga bagay na ginagawa niya. Excited ako na mag-adjust kami sa kanya. Dagdag pa ni Draymond, kailangan naming mag-adjust sa kanya dahil nagdadala siya ng isang bagay na kailangan ng team na ito. Kung pipilitin lang namin siyang sumunod sa ginagawa namin, nasasayang lang ang oras namin. Kailangan namin ng isang taong kayang gawin ang mga bagay na hindi talaga namin nagagawa at sa tingin ko, yun ang magiging papel niya para sa amin. Maaaring hindi ito tunog papuri sa unang tingin na sabihin na ang isang tao hindi siya dinala dito para lang mag-fit. Ngunit tama si Green. Nagdadala si Schroeder ng maraming mahahalagang aspeto sa Dubs mula sa kanyang ugali, sa kanyang toughness, hanggang sa kanyang isolation scoring. Hindi magiging masama para sa Warriors na mag-adjust at dahil tapos na ang training camp, hindi makatotohanang asahan na si Schroeder ang magbabago ng kanyang laro. Ngunit kahit ganun pa man, mas magandang ayusin muna ni Draymond ang kanyang mga turnovers. Nag-a-adjust pa lang ba ang Warriors kay Schroeder? Ano ang masasabi nyo dito mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.